Boss, may binagit ako kay Sir Joseph. Sa Plaza Dilaw natin yung plano niya kung may ilaban tayo. Property kasi nila boss yung gilid. Kaya nga gusto kong maganda yun eh. Kaya ito po yung gagawin natin. May structure sa labas na. Not necessarily. Hindi magiging procure na yung lugar. Ang gagawin ko, open space. Pinakalabas ang property. Tapos, baka pumatong kami ng ito sa Manila Suko. Ginawa ko pa sa Manila. Wala nang Mag-arm na lang tayo. ganun kami ng ilaw. Pero ang kuryente namin, Manila Suko. Kaya nadadaanan ng tao. Ngayon bala ko doon sa dingding ninyo, kitipurahan ko. Kasi baba, ang baho. Nangyari, i-greeting ko, tapos yung pedestrian, hindi sa malapit sa sasakyan, ilalapit ko sa pader side, yun ang pedestrian. Tapos dito niya sa kaliwa, puro halamanan na. Para hindi na matambayan, hindi na Magiging part pa ngayon yung gilid niyo boss. magiging part yun. Oo. So, it's like reclaiming open space and making it open green space. Sayang yun. Pero doon sa tapat, sabi ko, madala na sa yung sabi. Atrasado yung sa post. Iba na lang. Alright mga kababayan, it's another day, it's another reaction video po dito po sa naging live kani-kanina lamang ni Mayor Isko sa kanyang personal na pagbisita dito po sa kahabaan ng Taft Avenue kasama ang Meralco team no upang saksihan po nila yung pagsasaayos ng mga kawad ng kuryente na nagbuhol-buhol po dito po sa may United Nations Station no. Ito po yung UN Station, katabi niya po yung LRT mismo at makikita nyo naman na talagang ang gulo-gulo ng kawad ng kuryente dito at nakakatakot dahil nga sa sobrang dami na at hindi mo na alam kung saan patungo itong mga wirings na to no. Alam nyo mga kababayan, napakaganda nga na itong ginagawa ni Mayor Isko no, yung Urban Blight Project na bahagi po ng mas malawak niyang kampanya para linisin, ayusin at buhayin muli ang lungsod. So ano nga ba yung Urban Blight? Yung Urban Blight kasi mga kababayan ay tumutukoy po sa mga lugar na napabayaan, marumi o hindi naligtas. So karaniwan ito yung mga sirang gusali na nakikita natin sa iba't ibang lungsod, tambak ng basura o buhol-buhol na kable sa poste. So yung layunin ng Urban Blight Project ay tanggalin ang mga visual pollution. Kagaya nga po na itong nakikita nyo na spaghetti wirings, illegal structures at mga abandonadong gusali na wala nang pakinabang at talagang nakakapangit at nakakasagaba lamang. Kasama din dito yung pagre-rehabilitate ng underpasses, sidewalks at ilang mga parks para maging ligtas at kaaya-aya sa mga residente. So kung maalala nyo kahapon ay nagtungo po si Mayor Isko dito po sa Plaza Dilaw at may plano po siya dyan sa isang parte ng lugar dyan sa Plaza Dilaw na gagawin niya din pong green park
para po sa ating mga kababayan na may mga dadaanan na maayos, makakalanghap ng kahit papano sariwang hangin at makakapagpahinga. Kumbaga dagdag atraksyon dito po sa lungsod ng Maynila. So para sa akin mga kababayan, napakahalaga po talaga ng pag-aayos ng mga tinatawag nating spaghetti wirings dito po sa lungsod ng Maynila. Yung mga buhol-buhol po na kable sa mga poste dahil maraming aspeto ng buhay ang naaapektuhan po dito. So unang-una nga po dyan yung kaligtasan po ng publiko. So maaaring ito po ay magdulot ng panganib sa sunog. Ang buhol-buhol kasi na kable ay madaling mag-overheat yan o magdulot ng short circuit na maaaring magresulta ng sunog. So problema na natin dito kapag araw ng o panahon ng summer. So napakainit naman ng panahon natin, 'di ba? Kapag summer, and then kapag bagyuhan naman, amihan, delikado din dahil sa lakas ng ulan at lakas ng hangin, maaari din maapektuhan itong mga poste ng kuryente. So maaari din tayo magkaroon ng electrocution hazard kapag may sirang kable o exposed wires. Delikado ito, no, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Kaya may makikita kayo minsan kung makakapag-observe kayo sa paligid ng may mga kawad ng kuryente. Ako kasi na-experience ko yan na parang may umuusok, alam nyo yun? Parang pag nababasa yung wirings, titigan ninyo, parang may usok siya. Tapos yung iba hindi na talaga napipigilan na mag-spark talaga siya. At maaari ang pinakamasaklap dito mga kababayan yung pagbagsak ng poste at may maapektuhan pong mga kababayan natin. Like for example, yung mga naglalakad dyan sa sidewalk, no? Mabigat ang mga kable kapag hindi ito maayos ang pagkakaayos at pagkakakabit nito sa poste kasi may mga loading lang yan, eh. Kumbaga ito lang yung capacity na kaya ng poste na to, pero dahil nga sa dami po ng mga service provider, napakarami po ng kable ng kuryente yung nakasampay, nakasabit. So maaari talagang bumagsak yung poste sa katagalan ng panahon. Kagaya nga po ng project ni Mayor Isko, ang Urban Blight Project, ay isa po sa kanyang layunin is yung tanggalin yung visual pollution. So nakakagulo sa tanawin kasi ng lungsod ng Maynila ang mga sabog-sabog na kable, no? Lalo na sa mga tourist spots o heritage area. So napakapangit kasi pag yung mga turista ay gustong picturean tapos kasama yung mga spaghetti wiring. So very annoying yun sa kanila at nawawala yung ganda talaga nung isang lugar kapag ito yung nakikita. So kagaya po sa Davao, dun sa Recto Avenue ata yung lugar na yun. So makikita nyo talaga napakalinis, no? Napakagandang mag-take ng photos. Talagang kita mo, malinis yung kalsada, walang nakabalandrang mga kable ng kuryente. At yun sana yung mangyari din dito po sa lungsod ng Maynila. And also, syempre, andito din po yung urban beautification. Kapag maayos na po ang kable, mas magandang tignan ang kalsada at mas kaaya-aya sa mga residente and also sa turista. Alam naman po natin, no, na ang lungsod ng Maynila ay talagang dayuhin ng mga turista dahil napakayaman din po sa heritage ng ating lungsod. Kaya yan po yung isa sa mga pangunahing layunin ni Mayor Isko na ibalik yung dating vibrant ng lungsod ng Maynila at maipagmalaki pa ito sa iba pang mga dadayo dito sa lungsod ng Maynila, mapalokal man o foreigner. So bongga yan para sa ating turismo dito sa ating lungsod. And most importantly mga kababayan, pag ito ay naisakatuparan na talaga, so mas stable na po, no, na tayo po ay magkakaroon ng maayos na kuryente at internet. Kasi pag maayos po ang wirings, ay mas makakatulong po ito na magbigay ng consistent na supply ng kuryente at mabilis na connection ng internet. At syempre mas madali yung maintenance pagdating po sa ating mga gumagawa ng kuryente. Kapag organisado po kasi yung mga kable, mas madali po para sa mga technician natin, no, na mag-troubleshoot o mag-repair. Hindi na nila kinakailangan na kung saan-saan pa nila hahanapin, no. Mas madali nilang maayos yung problema na maaaring kaharapin po ng lungsod kung sakali. So para sa akin mga kababayan, no, para magkaroon tayo ng pangmatagalang solusyon, ito ay opinion ko lamang, no, na sana po tayo ay magkaroon din or ma-adapt din po natin yung tinatawag na underground cabling. So marami po kasing lungsod sa mundo ang lumilipat na
sa underground wiring para sa mas ligtas at mas maayos na sistema. So pwede din dito yung disaster resilience, pasok din dito mga kababayan kasi sa panahon ng bagyo o lindol, mas protektado ang mga kable po natin kung nasa ilalim po ng lupa. Overall mga kababayan, ang pag-aayos ng wirings ay hindi lamang po technical na issue, no? Isa rin po itong hakbang tungo sa mas ligtas, mas maayos at mas modernong Maynila. So ayun mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video at kung nagustuhan nyo ba ito at kung may karagdagan ba kayo, comment down below ano yung opinion ninyo dito sa ginagawa po ni Mayor Isko patungkol nga po dito sa kanyang napakahalaga pong proyekto, which is yung Urban Blight Project, no? So sang-ayon ba kayo sa ganitong sistema na gagawin ni Mayor Isko na tanggalin na po yung mga kawad ng kuryente na nakasabit lang dyan sa mga poste? Kasi ako, gustong-gusto ko ding mangyari yan para tuluyan na pong maging free spaghetti wirings na po tayo dito sa ating lungsod, no? So please comment down below ang inyong mga opinion at ating talakayin yan sa susunod nating update. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.